Umuwi nga pala yung tita ko na galing Batangas at dito nga siya tumuloy sa bahay. Bali, umuwi muna sila ng bahay ni mama para nga makabili ng aming uulamin sa tanghalian. Bali, ang nabili nga pala nila sa bahay na aming uulamin ay itong ang bangus. Bali, mayroon ako ditong isang tali ng pechay, isang tali ng okra at 3 piraso ng kamatis. At syempre meron nga din palang sigarilyas at meron tayong sibuyas at saka luya na gagamitin natin dito sa ating sinigang na bangus. Bali, 2 pirasong sibuyas nga pala ang gagamitin ko dito mga mare dahil nga medyo maliit itong ating sibuyas. At syempre gagamit din tayo dito ng luya dahil malansa nga itong ating bangus kaya naman hindi pwede na mawala nga itong luya. At syempre meron nga din tayo ditong 3 piraso ng kamatis at hahatiin ko nga lang yan sa 4. At pwede namang hindi kayo maglagay niyan kung wala ngang available dyan sa bahay nyo. Pero dito nga sa bahay talagang agawan nga kapag may kamatis dahil kahit nga ito ang aming ulamin laang ay okay na okay na. Pag ito nga ay nagayat namin ng maliliit at nalagay namin ng toyo at kalamansi ay talagang katalo na. At ultimo nga mga bata dito sa amin ay sinasawsaw nga lang yan sa asi. Oo, ganun Mars, ganun namin kapaborito ang kamatis. Kaya naman pagbuwan ng kamatis o kaya naman ay dagsa ay talagang bumibili nga kami ng marami. Bali yung sinalang ko nga palang tubig kanina ay kumukulo na kaya naman sa puntong ito ay ilalagay ko na nga itong mga kamatis, itong luya at pati nga yung mga sibuyas. At syempre maglalagay na nga din pala ako dito ng paminta at yung lusaw namin na magic sarap. Dahil yung nabili ko ang lagayan ay singaw kaya ayun sumingaw siya, ganon. Bali, tinakpan ko lamang ulit ito at hayaan ko nga ulit na kumulo para nang sa ganun ay maluto nga yung ating mga sangkap na inilagay. Tapos habang hinihintay ko ang kumulo yung ating nakasalang ay hinugasan ko nga muna itong mga bangus na ating gagamitin sa pagsigang. Hindi ko nga alam kung ilang kilo ito pero parang lampas 1 kilo nga ito dahil marami nga kaming kakain dito sa bahay. At dahil nga kanina pa nga ito kumukulo itong nakasalang natin kaya naman pagkatapos kong hugasan yung ating mga isda, isa-isa ko na nga itong inilagay. At paalala ko lang sa inyo mga Mars na dahan-dahan lamang sa paglagay nitong isda dahil napakasakit ang mapaso. Tapos habang hinihintay ko nga maluto yung mga isda, hinugasan ko na nga itong mga gulay na aking isasahog dito nga sa ating sinigang. Bali, meron ako ditong pechay, 1 tali ng okra at 1 tali din ng sigarilyas. Dahil kapag talaga ako'y nagluluto ay talagang gusto ko talaga ay may lahok na gulay. At ayaw ko talaga na walang lahok ng gulay dahil masarap ang gulay mga Mars. Tapos ang isa pa ay parang napakalungkot ng pagluluto kapag nga wala man lang kasahog-sahog. At dahil marami nga kaming available na kalamansi dito sa bahay, kaya naman kakoy ito na nga lang ang aking gagawing pang-asim. Dahil mas masarap din naman kung kalamansi nga ang ating ipang-asim dito nga sa ating sinigang. Tapos kapag kalamansi ay talagang lasang natural, walang halong chemical, diba? Ganon. Bali, hindi ko na nga pala alam mga Mars kung ilang piraso nga yung kalamansi na nagamit ko dyan. Basta madami nga yung aking ginayat dahil marami nga rin yung aking sabaw na inilagay. At dahil kulong-kuluan na nga itong ating nakasalang, hindi na nga ako gumamit ng pot holder sa pagbubukas nga ng takip nitong ating niluluto dahil makapal na yung aking kamay at hindi na nga yung tatalab. At dahil wala pa nga ako naiilagay na pampalasa dito, kaya naman naglagay na nga ako ng kaunting asin. At syempre pagkatapos, inilagay ko na nga rin pala itong ating mga okra at itong ating mga sigarilyas at tinakpan ko nga muna ito ng sandali para nang sa ganun ay madaling maluto itong ating mga gulay. At syempre naglagay din pala ako dito ng ilang piraso na siling green pang dagdag ng aroma. At dahil medyo luto na nga itong ating mga okra at pati nga yung sigarilyas, kaya naman inilagay ko na rin itong mga dahon ng pechay na ating panahog. Bali, aantayin ko lamang maluto yung ating mga pechay at kapag luto na, ilalagay ko na nga itong magsisilbi nating pangpaasim. Hay, grabe, ang sarap nito mga maret. Natatakam nga ako habang nagbo-voice over. Dahil nga kapag talagang usapang sinigang ay talagang paborito ko ang bangus mga mare. At hindi ko talaga ito ipagpapalit sa kahit anumang sinigang, kahit pa yan ay baboy. Tapos syempre alam nyo na kung anong paborito kong parte ng katawan ng bangus. Syempre ulo mga mare. Laging ulo ang paborito ko. Ang sarap-sarap kaya ng ulo ng isda mga Mars, lalo na kapag sisipsipin mo yung utak. Sarap, grabe. Hindi ko ma-explain. O siya, sige, tama na nga yaan. Kumuha na kayo dyan ng pagkain sa inyo at sabayan nyo na kaming kumain. Tapos syempre nung hapon ay magluluto nga pala ng merienda itong aking tiyahin. Ako nga sana ang magluluto nito pero sabi niya siya nga raw ang magluluto kaya kako ay hala sige at ibibidyo na nga lang kita. Tapos sa mga oras na ito ay nagtatalo pa nga kami nito ni tita dahil ayaw niya nga magpabidyo dahil mali nga daw yung proseso ng kanyang pagluluto. Kaya naman kako ay hayaan mo sila dahil ikaw naman ang nagluluto at hindi naman sila pati ang kakain. Kaya naman kung mapapansin nyo, ipasulbot-sulbot nga lang itong aking pagkuha ng video dahil ayaw nga niya talaga. At talagang pinapaalis niya nga ako dito sa kanyang tabi at ako lang nga talaga ang nagpupumili. Dahil itong tiyahin kong ito ay talagang ayaw ngang maging artista, ayaw niyang maging famous, ganon.
Dahil nga dyan sa mga hiwa lamang daw ng karne ay talagang sablay na nga raw siya dahil pang adobo nga raw itong gayat ng mga karne niyang panahog. Ay kako naman ay hayaan mo dahil for today's video ay mayaman nga tayo dahil panahog pa lang ay yanong lalaki. So ayun, ganun lang sis, luto na ito kaya naman kumain na rin kayo dyan sa inyo at kakain na rin kami dito sa amin.